Ayan mga kasalon, magugupit tayo ng pixie cut ulit. Pero yung buhok ni Madam ay kulot. So, papakita ko sa inyo mga kasalon, pwede naman mag-start tayo sa side. So, pwede dito tayo mag-i-start sa may tenga. Pwede naman sa likod kung gugustuhin natin. Okay mga kasalon. So, depende dun sa consultation kung anong usapan yung dalawa ni Madam. Ang gusto ng customer kasi ay maiksi talaga and gusto niya ay flat yung kanyang hair pero hindi naman sobrang flat. Yan mga kasalon. Kapag tayo ay naggugupit, syempre pa-layered ang natin, ang gupit natin, lalong-lalo na at kulot yung hair ni Madam. Yan, so 90 degrees ang paghatak ko sa kanyang hair. Yan, para sa ganun ay manipisan natin pataas. Okay mga kasalon. Pero pwede rin naman tayo mag-start sa likod. Kaya lang papakita ko sa inyo na pwede naman mag-start sa side. Okay, so dito tayo ngayon sa taas. Hinahawakan ko na kasi medyo mahaba na siya. Kapag maiksi kasi, scissor over comb, pwede naman yun 90 degrees or ang hatak natin ay 90 degrees. Okay mga kasalon. Kapag kaganyan na kulot, huwag masyadong basa. Kasi pag basang-basa, flat na flat siya. So, hindi mo makikita yung alsa niya. So, ang ginagawa ko, konting basa lang. Hindi sobrang basa. Para yung natural na ng buhok niya. Kasi kapag naiksian natin ng gusto, hindi natin maibabalik. Saka ang buhok niya ay tumatayo, nagfa-fly away. So, mas maganda talaga na hindi masyadong basa. Konti lang siya. Yan, ang reason kaya lang naman natin binabasa para hindi lumipad yung buhok kasi naka-electric fan lang ako, hindi ako nakabukas ng aircon, ayaw niya ng aircon, malamig kasi dito sa Antipolo Yan, so ganyan lang mga kasalon, kung papansin niyo puro pa-layered, pero ang ginagamit ko ngayon ay 130 degrees. 130 degrees, 180 degrees, mga ganun. So, hindi ko na ipapakita yung kabilang side mga kasalon. Dito na ipapakita ko sa inyo dito sa taas na. Yan, kasi pinakita ko na yung side kanina. Yan, so dapat consistent yung paghawak natin ng buhok. Ibig sabihin, kapag nagle-layer tayo, dapat pare-pareho yung ng layer natin. Yan, kung 135 degrees, kung 180 degrees, dapat pare-pareho siya para yung buhok niya kahit nakatayo, pantay-pantay. Kasi minsan, kapag maalsa yung buhok, hindi maganda tingnan. Okay? So, ganyan lang mga kasalon. So, maya-maya, ititining scissor natin yan. Para yung mga maalsa o yung nakatayo, kasi yung buhok niya nga ay kulot, ay babagsak siya. So, dito na ako sa likod. Syempre, 90 degrees. Pwede naman tayo gumamit agad ng clipper, pero ako kasi hindi ako gumagamit agad ng clipper kapag kulot. Kasi minsan, pagka parang uka-uka siya kapag clipper agad. At saka ayaw naman yan na masyadong manipis. So, para magkaroon siya ng body, gunting lang muna ang ginamit ko. And syempre mga kasalon, hinahawakan ko pagdating sa taas kasi gusto ko pantay. Ang reason kaya hinahawakan natin ng buhok para pantay yung pagkakaguhit, pagle-layer natin. Yan mga kasalon. So, kanya-kanyang technique, basta ang importante yung yung paano gawin ang paggugupit, yung tamang paraan ay nandoon pa rin, hindi mawawala. So, syempre, pag professional hairdresser ka na, alam mo na, tansyado mo na yung mga ginagawa mo. Yan, kahit na hindi masyadong sectioning o maraming ipit-ipit, basta ang importante, nagsisectioning tayo habang nagugupit. Ayan mga kasalon ang outcome.